ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Biyahe sa ilang terminal at paliparan, halos fully booked na. Ilang araw bago ang Pasko. Black Hawk helicopter, tangkeng ipinangalan kay Marcos Sr. at iba pang military assets, ibibida sa AFP anniversary. Panibagong oil price hike, nakaamba sa pisperas ng Pasko. Sa MBC TV correspondents, bahagi ng palengke sa Alamada, Cotabato, nasunog. 20 stalls natupok. Sa MBC TV Sports, PBA, TNT Tropang Giga, tinalo ang Blackwater. Converge, nakuha naman ang back-to-back win kontra Phoenix. At sa Showbiz Spotted, Nations Girl Group BINI, inanunsyong magkakaroon na ng Biniverse World Tour sa susunod na taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakatakdang tumanggap ng mas mataas na gratuity pay ang mga contractual at job order workers ng pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at hindi matatawarang tungkulin sa pagsasakatuparan ng mga proyekto ng gobyerno. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Leth Narciso. Miss Leth. Go ahead, Miss Leth Narciso. Go ahead, Miss Leth. Mula 5,000 pesos noong 2023, tatanggap na ng 7,000 pisong gratuity pay ang mga contract of service at job order workers ng gobyerno. Inilabas ng Malacanang ang Administrative Order Number 28 na nagbibigay ng otorisasyon sa pagbibigay ng gratuity pay sa mga COS at JO na mga manggagawa sa gobyerno para sa taong ito. Patay sa kautusan, ang mga kwalipikadong tumanggap ng 7,000 pisong gratuity pay ay yung may kabuang 4 na buwan o higit pang satisfactory service performance hanggang December 15, 2024 at may visa pa ang kontrata sa parehong petsa. Ang mga manggagawa naman na nakapaglingkod ng mas mababa sa 4 na buwang satisfactory performance hanggang December 15 ay maaari pa rin mabigyan ng gratuity pay ng pro-rata basis. Para sa mga COS o JO workers na nakapagsilbi ng 3 buwan pero mas mababa sa 4 na buwan ay tatanggap ng gratuity pay na hindi lalagpas sa 6,000 piso. Ang mga nakapag-render ng 2 buwan pero mas mababa sa 3 buwan ay tatanggap ng hindi lalagpas sa 5,000 piso. Ang mga nakapagserbisyo naman ng mas mababa sa 2 buwan ay tatanggap ng hindi lalagpas sa 4,000 piso. Ayon sa Department of Budget and Management, isinalang-alang ng pamahalaan ang pagtulong sa mga manggagawa ngayong magpapasko at kasunod na rin ng sunod-sunod na nangyaring kalamidad sa bansa ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa magandang balita mula sa Malacanang RH14, Miss Leth Narciso. 5 araw naman bago magpasko, halos fully booked na ang biyaheng probinsya sa ilang mga pangunahing terminal sa Metro Manila tulad na lamang ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Maging ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay dinadagsa na rin ng mga nagbabalik-bayang overseas Filipino workers. Narito ang report ni Kyle Bulyas. 5 araw na lang at Pasko na, kaya naman umpisa ng dumagsa sa mga terminal ang mga biyahero. Sa pag-iikot ng DZRH News sa mga terminal, nagsisimula ng kumapal ang bilang ng mga taong magsisipag-uwian sa kani-kanilang mga probinsya. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, fully booked na ang mga biyahe. Kagabi lamang ay umabot na sa 170,000 katao ang bumiyahe, habang ngayong araw naman ay inaasahang aabot pa ito sa 150,000 katao. Ayon sa pamunuan ng PITX,
Maaakomoda lamang ang mga walk-in kung may magkakansela ng kanilang biyahe o kaya naman ay may hindi makararating na pasahero. Pati ang mga terminal sa Pasay City, crowded na at fully booked na rin ang ilang biyahe. Sa Cubao, Quezon City, may mga biyaheng fully booked na katulad ng biyaheng pa Bicol, Ilocos at La Union. Nilinaw naman ang pamunuan ng mga bus terminal na may ilang biyahe pa rin na maluwag. Samantala, dagsa na rin ng mga OFW na balik Pilipinas ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa mga OFW, pinili nilang maagang umuwi upang mas maaga rin nilang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Para po hindi kami mahirapan sa biyahe ng mga na madidelay yung mga flights. Tsaka, syempre, para makapag-prepare at mas mahabang panahon kasama mga pamilya. Para hindi kasi crowded. So, uwi na lang maaga. Para hindi maabutan ng traffic. Sa ngayon, mahaba na ang pila sa mga check-in counter ng domestic at international flights. Sa datos ng Manila International Airport Authority, umaabot na sa 140,000 hanggang 150,000 katao ang bilang ng mga pasahero kada araw. Inaasahan pa anyang papalo sa 156,000 na individual ang bilang ng mga babiyahe hanggang sa December 22. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kaugnay naman na balitang yan, umarangkada na rin ang inspection process ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga pampasaherong barko upang tiyakin ang ligtas na pagbiyahe ng ating mga kababayan ngayong holiday season. Nakatutok dyan si Boy Gonzales. Sinimulan na ng Maritime Industry Authority o Marina ang pag-inspeksyon sa mga passenger vessel na bibiyahe ngayong holiday season. Ayon kay Marina Enforcement Service Director Engineer Ronald Bandalaria, standard operating procedure na sa kanila ang pagsusuri ng mga barko sa ganitong mga panahon. Nais nilang matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga barko upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagpaalala din ang Marina sa mga shipping companies na sundin ang itinakdang bilang ng mga pasahero upang maiwasan ang overloading na nagiging dahilan ng aksidente. Aminado ang Marina, malaki ang kakulangan ng mga papasaherong barko sa bansa at halos hindi kinakaya ang dami ng mga pasahero kung kaya't nakikiusap sila sa mga mananakay na planuhin na maayos ang kanilang mga biyahe. So, upon the directive po ng ating secretary at ng ating administrator, meron na po tayong standard operating procedure dyan. At lahat po ng ating regional offices are well-informed po kung anong gagawin na po nila in preparation po sa ganitong mga occasion, no? Pagdami ng mga pasahero. Kaya we rest assured po sa ating mga mananakay na meron po tayong mga nakantabay na mga units, kasama po rin dyan natin ang mga Philippine Coast Guard, no? Sa pagbabantay sa ating mga pantalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprubahan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nasa 756 na special permits para sa mga public utility vehicles o PUV na bibiyahe ngayong holiday season. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, epektibo na ang special permits ngayong araw December 20 hanggang January 10, 2025. Inaasahang makatutulong ito sa dagsa ng mga pasaherong bibiyahe sa kani-kanilang probinsya. Mula ito sa 788 aplikasyon na tinanggap ng ahensya, kabilang na ang iba't ibang klase ng PUVs. Nakatakda namang ibida kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga dekalibreng military assets ng sandatahang lakas ng Pilipinas bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng kagawaran. Kabilang sa mga idisplay ay ang Air Force Black Hawk helicopter, tangke na ipinangalan kay dating Pangulong Marcos Sr. at iba pang military arms. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Tampok sa anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines ngayong taon ang ilang natatanging military assets na ihaharap kay Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos gaya ng nakagawian. Nakadisplay na sa grandstand ng General Headquarters sa Camp Aguinaldo ang ilang kagamitan gaya ng Tu-128 attack helicopter,
truck light tank at tangkeng ipinangalan kay former President at nooy Major Ferdinand Marcos Sr. Isinunod kay FM ang isang command post attack vehicle bilang pagbibigay pugay sa Medal of Valor awardee at umano'y pangunguna niya sa daang sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Narito rin ang isa sa 10 Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force na katatapos lamang madagdagan ngayong buwan sa panayam ng DZRH News kay Captain Erico Apolinaria, isa sa mga piloto ng naturang S-70I chopper na ginamit sa relief ops noong Bagyong Christine. Ipinaliwanag niya kung paanong nagagamit ito hindi lamang sa disaster response kundi maging sa combat operations. We also use this for administrative flight for transport of personnel. It can accommodate 11 combat troops or even na necessary personnel na kailangan i-transport from one point to another. 11 seats po ito, sir, na it can accommodate. But it can accommodate up to 6,500 pounds. Kahapon lang, opisyal lang naupo bilang ika-4 na Commanding General ng Hukbong Panghimpapawid si Lieutenant General Arthur Cordura, ang dating Vice Chief of Staff ng AFP. Cum laude ng PMA Bigkis Lahi Class of 1990 ang tubong San Fernando, Pampanga bago siya naging isa sa top students ng PAF Flying School noong 1992. Samantala, pagtapos pangunahan ng change of command ceremony sa PAF kahapon, inasahang present si PBBM sa 89th anniversary program ng AFP sa Camp Aguinaldo ngayong Disyembre 20. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ho, abiso sa mga motorista. May nakaamba pong hanggang pisong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mismong bisperas ng Pasko sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 45 centavos hanggang 70 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina at 1 Gs hanggang 1.40 naman sa diesel, habang posibleng maglaro sa 90 sentimo hanggang piso ang increase sa kada litro ng kerosene. Bunsod umano ito ng mas pinahina pang halaga ng piso kontra dolyar na umabot na po sa kahapon ang palitan sa 59 pesos per $1 ang palitan. Sa mundo naman ng basketball, nakuha ng TNT Tropang Giga ang back-to-back win nito matapos talunin ang Blackwater kagabi sa 2024-2025 PBA Commissioner's Cup. Habang sa kaibang laro, nakuha rin ng Converge ang kanilang ikalawang sunod na panalo kontra naman sa Phoenix. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Parehong nakuha ng TNT Tropang Giga at Converge Fiber Xers ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa 2024-2025 PBA Commissioner's Cup kagabi sa Ninoy Aquino Stadium. Matapos ang kanilang 0-2 start, nakuha ng TNT ang back-to-back win matapos talunin ng Blackwater with 109-93 final score. Pinangunahan ng import na si Rondre Hollis Jefferson ang coach Chot-led squad with 22 points, 9 rebounds and 6 assists. Hindi rin nagpoli sa scoring si Reynam Batak with 19 points. Calvin Oftana at Jason Castro delivering 18 and 16. Samantala, sa ibang laro, nakuha rin ng Converge ang kanilang ikalawang panalo matapos talunin ng Phoenix with 116-105 final score. Parehong nakapagtala si Jordan Heading at import na si Check Diallo ng 21 points, habang 16 markers naman ang naibigay nila Deshaun Winston at Brian Santos. Dahil sa mga panalong ito, kasalukuyang nasa 2-2 ang standing ng TNT, habang nag-improve naman sa 4-2 ang Converge. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan pa sa mga balitang dapat nyong abangan. MTRCB, aminadong walang magagawa laban sa online streaming platforms na nagpapalabas ng malalaswa. At sa MBC TV Sports, Conor McGregor, Logan Paul posibleng magharap sa isang exhibition match sa 2025. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Aminado ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na tali ang kamay nito pagdating sa pag-regulate sa mga streaming platforms tulad na lamang ng Viva Max. Ito'y matapos muling maungkat sa Senado ang nakababahalang easy access ng mga kabataan sa malalaswang palabas. Ang mga detalye ihahatid ni Wina Hesoro. Talamak na sa ngayon ang mga tumatangkilik sa online streaming platforms lalong-lalo na sa Viva Max. Sa panayam sa 2x2 kay MTRCB Chairperson Lala Soto, sinabi nitong hindi nila saklaw o tali ang kanilang kamay pagdating sa VMX. Kami po ay nakipag-ugnayan sa Viva. At maayos naman kaming nakipag-usap sa kanila and maganda naman po yung aming naging usapan noong January of 2023. Ito po ay isang inisyatibo ng MTRCB na pinag-usapan namin sila. Nagkaroon kami ng kasunduan na sana, hinikayat namin sila na sana sundin ng Viva Max ang aming pamantayan or ang aming classification rating system ng MTRCB. Una na rito, kinondena ni Senator Jinggoy Estrada ang paglaganap at madaling access ng publiko sa mga malalaswa at pornographic content sa mga streaming platforms, partikular na sa Viva Max. Ikinakabahala rin ang paglobo ng mga nanonood nito, lalong-lalo na ang mga menor de edad. Ayon kay Soto, kahit wala sa kanilang jurisdiksyon ang Viva Max, nakipag-ugnayan na sila rito kaugnay sa issue para maprotektahan ang mga menor de edad na manonood. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ibinida naman ni Senator Bongo na nakapasa ang mga mahahalagang reforma sa mga programa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na bunga umano ng kanyang pangungulit. Kabilang rito ang karagdagang benepisyo at serbisyong sakop ng PhilHealth, gayon din ang adjustments sa confinement policies. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Sulit ang pangungulit. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo kasunod ng mga pagbabagong inaprobahan ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth Board. Ayon kay Go, anumang expanded benefits na mapapakinabangan ng mga miyembro ng PhilHealth ay bunga ng kanyang pangungulit kasama ng iba't ibang grupo at mga personalidad na health advocates. Kasama na rito ang expanded benefits para sa top 10 mortality diseases, increased case rates at pagtanggal sa 24-hour confinement policy at single confinement policy. Ang senador din ang nagsulong na isama sa coverage ng PhilHealth ang dental and optometric services, preventive and emergency care, ganoon din ang pagbibigay ng gamot at assistive devices. Sa pinakauling pagdinig ng Senate Committee on Health ni Senador Go noong isang araw, kinumpirma ni PhilHealth Executive Vice President Eli Santos na inaprubahan na ng board ang mga dagdag benepisyo at reforma para sa mga kasapi ng PhilHealth. Siya din ang nagsulong na tanggalin ang single confinement policy sa loob ng 70 araw na dininig ng PhilHealth Board. Sa kabila ng zero subsidy ay tiniyak ng pamunuan ng PhilHealth na patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin at huwag mabahala ang ating mga kababayan. Bagamat malaking bagay sana ang 74 billion pesos na government subsidy para sa susunod na taon na tinanggal ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ito ay dahil sa katwiran na umaapaw ang 600 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth na dapat gamitin para sa dagdag benepisyo ng mga miyembro. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagkibit balikat naman ng National Security Council o NSC ang deklarasyon ng Communist Party of the Philippines o CPP na hindi ito magpapatupad ng tigil putukan sa pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Sa harap ito na magkakasunod na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw, Pasko sa Disyembre 25 at anibersaryo ng CPP sa December 26. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, wala nang laman ang banta ng CPP-NPA dahil iisa na lang ang pinahina pa nitong guerrilla front. Gayon din patunay lang umano ito na ang pahayag na no holiday truce ng marahas na kagustuhan ng mga komunistang terorista.
Sa kalagayan naman po ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, kasalukuyang tinatawid ng low pressure area na dating si Bagyong Kerubin ang kalupaan ng Mindanao. Huli itong namataan sa bahagi ng Dipolog City, Zamboanga del Norte at inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng Palawan at halos buong Visayas at Mindanao. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang tsansa na muli itong mag-redevelop bilang isang tropical depression o mahinang bagyo ngayong weekend habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala umiiral pa rin ang malamig na hanging amihan sa Hilagang Luzon at sa Metro Manila. Asahan ang panakanakang pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora habang shearline pa rin ang magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan sa Kabikulan, Mimaropa at Quezon Province. Over the weekend naman patuloy na makararanas ng masungit na panahon ang Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at Palawan dahil sa epekto ng shearline at ng LPA. Samantala, handa nang makipagnegosasyon si Russian President Vladimir Putin kay President-elect Donald Trump sa susunod na taon tungkol sa posibleng pagtatapos ng giyera sa pagitan ng kanilang bansa kontra Ukraine. Yan ay kung nakahanda rin ng Ukraine na makipag-usap sa kabila ng kasalukuyang pagpapabor sa Russia ng nagpapatuloy na giyera. Yan at iba pang kabi-kabilang giyera sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Russia. Handa nang makipag-usap si Russian President Vladimir Putin kay President-elect Donald Trump sa susunod na taon ukol sa posibleng pagtatapos ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Putin, yan ay kung nakahanda rin makipag-usap at magkompromiso ng Ukraine sa kabila ng patuloy na pag-abante ng Russia sa Kursk region. Sa kaugnay na balita, 100 sundalo naman mula North Korea ang napaulat na nasawi habang 1,000 naman ang sugatan mula sa pakipaglaban nito kontra Ukraine. Ayon sa South Korea, inaasahan pa ang karagdagang sundalo mula North Korea bilang dagdag puwersa ng Russia laban sa nasabing bansa. Sa iba pang balita, sinagot naman ang sunod-sunod na missile attack ng Israel ang pag-ataking isinagawa ng Iranian allied militant group na Houthis sa Yemen, kung saan pinasabog ng Israel ang ilang energy infrastructure sa bansa na siya namang dahilan ng pagkasawi ng 9 na individual mula sa nangyaring pag-atake. At iyan ang isang minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong polymer banknotes na may denominasyong 500 pesos, 100 pesos at 50 pesos. Sa bagong 500 peso banknote, hindi na makikita ang larawan ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy at sa halip ay nakalagay na ang Visayan spotted na usa. Ayon kay Mary Ann Lim, Assistant Governor ng Currencies and Securities Production Subsector ng BSP, sumisimbolo ito sa kalinawan at pagiging matalas ng mga Pilipino. Makikita naman sa 100 polymer bill ang Palawan Peacock na naglalarawan anya sa kariktan ng mga Pilipino kahit sa panahon ng krisis. Habang ang 50 polymer bill ay may disenyo ng Visayan Leopard Cat na sumasagisag sa kalayaan at pagiging maliksi ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ang bagong polymer banknotes ay pagpapakita ng progreso sa bagong Pilipinas bilang praktikal at pagiging malalim ang kahulugan. Ang bagong perang papel ay mailalabas ng BSP sa Lunes, December 23 sa Mega Manila pero limitado pa lang at sa Enero 2025 ilalabas sa buong bansa. Ilan pa sa mga balitang dapat nyong abangan. Free rides sa LRT1, LRT2, MRT3 umarangkada ngayong araw. At sa Showbiz Spotted, Bini inanunsyo magkakaroon ng Biniverse World Tour sa 2025. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, may libreng sakay po ngayong araw ang LRT Lines 1 at 2, gayon din sa MRT 3. Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, simpleng paraan niya ito upang mabawasan ang gastos ng ating mga kababayan na abala na sa paghahanda para sa Pasko. Umaasa ang Pangulo na magdudulot ito ng bahagyang ginhawa at maramdaman ang lahat ng o ang malasakit ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Tinatayang higit 1 milyong pasahero ang makikinabang sa libreng sakay sa mga tren ng LRT at MRT. Sumiklab naman ang sunog sa isang bahagi ng palengke sa Alamada, Cotabato kung saan natupok ng apoy ang nasa 20 pwesto. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa ikatlong alarma ang pagkasunog ng palengke sa bayan ng Dado, Alamada, Cotabato Province na pawang gawa lamang sa light materials. More or less, nasa 20 tindahan ang tinupok bago na control ng firefighters ang apoy. Nagsimula ng alas 4 ng hapon at dineklarang fire out ng alas 6:30 ng gabi. Sa impormasyon mula sa Alamada Police Office at Alamada Bureau of Fire Protection, sa magitan ni Investigator SFO2 Evangelista, inihayag niyang may 5 katawang sugatan na agarang nilapatan ng first aid. Sa initial na resulta ng investigasyon, nagsimula umano ang apoy sa isa sa mga stall na may nilulutong napabayaan umano at inaalam kung anong stall ito. Sa kasalukuyan ongoing ang damage assessment sa area ng nasunugan. Mula sa Central Mindanao, ako si RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumanggap ng MacBook laptop ang 3,234 na mga guro sa Bataan na nagtuturo sa mga pampublikong paaralan, elementary at junior high school department heads nitong December 19 na ginanap ang pamamahagi sa Bataan People Center. Ang nasabing pamamahagi ay layong mas mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa probinsya ng Bataan. Malaki ang maitutulong aniya nitong mga laptop upang mas mapaghusay at mapadali ang trabaho ng mga guro. Layon din nating isulong ang 100% na paggamit ng Learning Management System LMS at ibaba sa mga paaralan para magkaroon ng online database ang mga guro at magamit ng mga mag-aaral ang iba't ibang modules at learning resources aniya ni Governor Garcia. Kasama sa nasabing programa ng pamamahagi ng MacBook laptop, itong sina Vice Governor Chris Garcia, Pusong Pinoy Party List Representative Kong Jet Desai, Department of Education, Bataan SDS Dr. Carolina Violita, Chairman on Education and First District Representative Attorney Joe Margasa at Power Mac Center CEO Lawrence Sison. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsasagawa ng contingency plan ang Provincial Joint Security Control Center o PGSCC hinggil sa gagawing mga ma-displaced na mga botante dahil sa pagputok ng Bulkan Canlaon. Ang nasabing PSGCC meeting ang dinaluhan ng Philippine Army, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Ayon kay Comelec Negros Occidental Provincial Supervisor Alan Lee Ananoria, ngayon pa lamang isinagawa ang nasabing plano kung sakaling pumutok ang Bulkan Canlaon habang isinagawa ang 2025 elections. Dagdag pa ni Ananoria, kung sakaling pumutok ang Bulkan Canlaon, posibleng gagamitin ng ilang mga paaralan bilang evacuation center kung isasagawa ang paghanap ng voting sites. Sa ngayon, wala pang na-identify na mga lugar sa lalawigan na mayroong areas of concern. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galit at lungkot ang naramdaman ng isang mag-asawa matapos silang palabasin sa tindahan ng isang sikat na fast fashion brand sa Santa Rosa sa Laguna. Ipinagbawal kasi umano sa loob ng pamilihan ang pagpapapasok ng stroller ng anak nila na person with disability o PWD.
Bukod dito may hirit pa ang manager ng brand sa mag-asawa na mas ikinagalit ng mga ito. Kung ano yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Bawal ba talagang mamili sa loob ng fashion store brand ang isang PWD? Yan ang katanungang ibinato ng isang netizen sa kanyang post online kung saan niya tinawag ang atensyon ng isang sikat na fast fashion brand. Sa post ni Sorened Eya, ipinabatid nito ang pagkadismaya sa isang brand matapos silang palabasin ang kanyang asawa sa store nito dahil ipinagbabawal umano sa loob ng pamilihan ang pagpapapasok ng stroller ng anak na person with disability o PWD. Ayon kay Sorened, bibilhan daw sana nila ng damit ang anak na bulag at bingi. Ngunit sila ay pilit na pinalabas kaya hindi na naipag-shopping ang bata. Dismayado na ay nadagdagan pa ng galit ang naramdaman ng mag-asawa. Matapos silang sabihan ng manager na huwag na lamang daw bumili sa store sa halip na magpaliwanag at humingi ito ng tawad. Walang pakikiramay sa mga customer. Sambit ni Sorened na sinang-ayuna naman ng mga netizen. Sa post naman ng naturang brand ukol sa insidente, ipinaliwanag nito na nakarating sa kanila ang hinaing ng mag-asawa. Depensa nito, nilapitan daw ng isang staff ang mag-asawa dahil sa stroller na dala nito nang hindi napapagtanto na ang sakay pala nito ay isang batang may kapansanan. Humingi ito ng tawad sa hindi magandang karanasang naidulot sa mag-asawa at sinabing sinusuri ng pamunuan ng brand ang pangyayaring ito upang masiguro na hindi na ito mauulit. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng sports, inanunsyo ng dating UFC champion na si Conor McGregor na gumugulong na ang mga usapan sa posibleng exhibition match nila ng WWE star na si Logan Paul sa 2025. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Posibleng magharap sa isang exhibition match sina dating two-division UFC champion Conor McGregor at World Wrestling Entertainment o WWE star Logan Paul sa susunod na taon. Sa anunsyo ni McGregor sa kanyang social media account, sinabi nitong gumugulong na ang usapan patungkol sa naturang laban na inaasahang gaganapin sa India. Sa parehong post din, pinabulaanan nito ang kumakalat na balitang makakalaban niya ang UFC featherweight champion na si Ilia Topuria. Kasalukuyan daw nakikipag-ugnayan ng UFC star sa pamilya ng bilyonaryong si Mukesh Ambani na siyang magiging sponsor ng naturang laban. Hawak ni McGregor ang record ng 22-6-0 at sa kanyang mga naging panalo, 19 dito ay mga knockout. Habang si Paul naman ay isang YouTuber na kamakailan ay pumasok sa mundo ng boxing. 4 na beses na itong lumalaban kung saan ang pinakamalaki rito ay ang pagharap niya kay Floyd Mayweather Jr. sa isa ring exhibition match. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, inilabas na ng BINI ang kanilang maagang pamasko para sa mga blooms all around the world. Sa 2025 kasi kasado na ang BINIverse World Tour ng Nations Girl Group. Ang iba pang detalye sa anunsyong nagpa-feel good sa fans ng Salamin Hitmakers tutukan sa showbiz report na ito. Inanunsyo na ng BINI ang tila cherry on top sa lahat ng kanilang mga pasabog ngayong taon para sa Blooms. Next year kasi, kasado na ang World Tour ng Nations Girl Group. Batay sa anunsyo ng Pantropico Hitmakers, dadalhin nila ang BINIverse sa Singapore, Dubai, London at Amerika. Ang kick-off, syempre dito anya sa bansa. Ang nauna nilang kinumpirmang Grand BINIverse The Repeat sa February 15 at the Philippine Arena sa Bulacan. At mukhang kailangan ng ihanda ang mga napamaskuhan dahil ang ticket selling para sa BINI Global members ay sa December 27, habang ang general public sale naman ay sa December 28. Samantala, bukod pa riyan, for sure excited na rin ang Blooms sa upcoming single ng girls na pinamagatang Blink Twice na i-release rin next year. Magunita na kamakailan lang itinanghal ang BINI bilang Philippines Top Local Group of 2024 ng Spotify, habang sila rin ang nanguna sa top trending searches for female personalities ngayong taon
na ilabas ng search engine na Google. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Bago lamang tayo magpaalam, meron na lamang tayong 5 araw, 5 tulog na lang bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita na tayo sa susunod na linggo para muli sa mga balitang makabuluhan, kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.